Katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo. Of course, pakanan na po tayo, bawal lang nangangaliwa. Ayan, kanan lang sa 105.9. Dito po sa Mega Manila at 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. At bukod po sa radyo, syempre kami po present na kami sa lahat ng Signal subscribers. Kami po ay napapanood nyo na sa Channel 19. We're on True TV Channel 19. At syempre, hindi kami mawawala sa mga mga socials po natin sa Facebook at YouTube. I-search lamang po ang True Network PH. And of course, please do follow and subscribe sa aming pong accounts. Ay, maulan na hapon sa inyo pong lahat. Well, umulan ba dito sa Metro Manila? Wala, no? Medyo maaraw-araw naman, mainit ang panahon. Pero palabas na nga po o nakalabas na ang bagyong Nika. Pero ito naman po, hinihintay natin ang pagdating naman nitong si Ophel. Ano po? At patuloy po namin kayong bibigyan na lang ng update ukol dyan. Mamaya, pwede po nating isingit bilang Serbisyo Publiko Day tuwing Martes. Dito po sa Sagot Kita. Kahapon, Bagyo Watch po tayo. Hihingi po tayo. Mamaya, kung may oras po tayo, ayan, no? Singit natin ang pag-asa para lang malaman po natin ang lagay o itong kilos ng bagyong Ophel. Hindi lamang po si Ophel ang hinihintay natin, may papasok pa si Pepito. Pero siya ay nasa tropical depression strength na, malayo pa siya, mga 3,000 kilometers away pa po sa bansa. Kanina, sabi po ng Pag-asa ng makausap namin sa One Balita Pilipinas, ang maganda po dito kay Pepito at ipagdasal natin dahil maaga siyang na-develop ng malayo pa sa bansa. Pagpapalapit na siya sa atin, ito na yung time na magwi-weekend siya. Kumbaga na abot niya na yung kanyang peak. So sana mangyari nga po yan dahil syempre yung ating mga kapatid, lalo na po sa norte, dyan sa Aurora, sa Cagayan, sa Isabela, talaga pong apektado na po mga kapatid natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur. Sana po ay maayos na rin ang inyong panahon po dyan at nagsisimula na nga po ang clearing operations, ang pagbangon po ng mga kapatid natin sa norte. Well, sabi ko nga po, ngayong araw ng Martes, serbisyo publiko po tayo dito sa ating programa. At ang ating tututukan ay mga concern ng marami, lalo na po noong weekend, ang inyong e-wallet. Ano po ba ang inyong e-wallet? Ako, I'm proud to say, ayan, ako po ay Maya user. Siyempre, kami po ay taga-Maya. Ayan, sa mga taga-Maya, hello po sa inyo. Dapat pala sinuot ko yung aking hoodie na Maya. Nakalimutan ko. But marami pong salamat. Ayan, nilambi ko kasi si Laila Chikadora. Ayan, nakita ko ang ganda-ganda nung Maya sa hoodie niya. Sabi niya, actually hindi ko po alam na Maya hoodie pala yon. Kasi hindi naman mo mapapansin, Hindi siya talaga maganda yung design. Pero napagbigyan po ako. Thank you. Buti may natira pa. Salamat po sa mga taga-Maya. At sa mga nakikinig po na taga-Maya, sinusubukan po rin namin kayo makontak. Yung pala, nagpaparinig lang Sa mga taga-Maya at mga taga-GCash, hello! Ayan po, sana po ay maging bahagi po kayo ng ating Serbisyo Publiko Day dito po sa Sagot Kita para sa kapanatagan po ng inyong mga users. Ayan po, ang ating question of the day. Ayan, ang dami ko na palang nalagpasan, sorry. Sa ating question of the day, paano masisigurong safe ang pera sa e-wallet? Kayo po ba'y nabiktima na biglang nawalan po kayo ng pera sa inyong account? At naibalik ho ba sa inyo yan? So far, kanina po ay may nakausap din po ako kaninang tanghali mula sa CICC, si Yusek Ramos. Sabi niya, nasa 21 yung lumapit sa kanila, nag-report na nawalan sila ng pera sa kanilang GCash account over the weekend. Pero ang nakita nilang
noon sa kanilang investigation ay ang sinasabi nila kung ito ay system glitch. Bakit parang doon lumalabas doon sa nakuhanan nila ng impormasyon, parang may similar number na pare-parehong nakunan itong mga accounts na ito. Iisa lang yung number na yon na nanguha doon sa account nila. At isa na nga po doon ay si Pokwang. So parang scammer nga. Yun ang parang nakikita. Kasi kung ano yun, at saka yung oras ng pagkawala rin noong pera. Mamaya mas didetalyihin po natin yan. Kung may mga concern po kayo, maaari nyo po yang i-post sa ating live stream or sabi ko nga po, sagutin nyo, makisali po kayo sa ating question of the day na paano masisigurong safe ang pera sa e-wallet. Malay nyo, kayo po ang mapili namin na magkamit ng 500 pesos. Ayan, may isa pong mananalo ng 500 pesos na ipapasa namin through e-wallet din. Ganun po di ba? Ganun na po yung pinakamabilis kasi. Ano po? At ako so far, ako po'y happy sa aking e-wallet but I just make sure na minimal lang po yung laman ng aking e-wallet. I don't know if that's a good idea or kasi meron 'di ba sila din ino-offer na pag may goal ka, ito ang nagustuhan ko sa Maya nung bago ako nag 50th birthday, meron niyang goal for 1 year. Ano yung plano mo? Parang may plano ka bang mag-trip, 'di ba? Go on a trip. Sabi ko, yes, I want to go to Hawaii. So tutulungan ka nila, meron silang special account doon na para buwan-buwan naguhulog ka para yung gusto mong amount na makuha by the time na you're gonna use yung savings na yon for a trip, ayun, nandoon lang siya, hindi mo siya magagalaw. So yun yung isa sa mga features na gusto ko. But then again, ayan, eto nga po, hindi ito yung unang beses na nakarinig po tayo ng ganitong kwento na nawalan po sila ng pera sa e-wallet. Ano nga ba ito? System nga ba to? Sistema? Glitch nga ba ito sa system? Scammer nga ba ito? Pag scammer, paano tayo, 'di ba? Nabibiktima ng scammer. Ano rin yung role natin bilang user? Yan po ang gusto naming paalalahanan. Paulit-ulit po nating ginagawa yan dito sa ating programa para po hindi na po kayo mabiktima. Kasi kaya tayo nabibiktima kadalasan sa ating kagagawan. Kung paano tayo nag-react, paano tayo nagre-reply doon sa mga messages na nakikita natin or nakukuha po natin. So, tutok po kayo mga kapatid. At sa 4:11 in the afternoon, simulan po natin ang ating talakayan. Unahin po natin mula sa DICT. Kasama po natin sa linya ng telepono, Undersecretary Jeffrey Ian D. Yusek D, magandang hapon po. Magandang hapon, Cheryl, at lahat na nakikinig at kita. Yusek, makikibalita muna po kami. Ano po ang update dito nga po sa investigasyon tungkol dito sa issue po sa GCash na nangyari over the weekend? So yesterday we had a meeting and then today we're just waiting for some technical reports. We told them na it would be best if they submit a few more technical reports in order to lay doubts regarding the assertion na ito ay isang technical glitch regarding the reconciliation system. Sabi naman nila, magpapadala sila today, so we're still waiting for that. Ang sabi po ng GCash, dahil daw po ito sa system reconciliation error. Yun po ba'y naipaliwanag po sa inyo? At para po sa aming ordinaryong Juan de la Cruz, ano po ba yung ibig sabihin daw ng system reconciliation error? So mas magandang ipaliwanag muna sa bangko kasi mas madali siyang ipaliwanag pag banking system. If you remember, sa banking system, meron tinatawag na cut-off time, di ba? Opo. Halimbawa, kapag ikaw ay nag-deposit ng mga alauna or alas dos, for next banking day na yung crediting niya. Either if it is cash or check. Pag check naman, there are various reconciliations. Kumbaga, may delay sa amount na makikita mo yung perang diniposto sa'yo or checking diniposto mo punta roon sa destination account. Nangyayari yan every mga 10 p.m. to 12 a.m. Kaya usually ang mga ATMs,
mahihirapan ka rin mag-withdraw, depende sa bangko, sa mga ganong time. Detalye pa natin, yung ito pong isinasagawa nilang investigasyon. Tawagin ko na po yung aking talagang guest po dito sa studio. Kasama po natin, mas magagabayan po niya tayo at mamaya sumali ka na rin po sa ating discussion with DICT USEC-D. Ay kasama natin ngayon, of course, Josel De Guzman, ang co-founder po ng Scam Watch PH. Josel, magandang hapon and thank you for coming. Magandang hapon, Cheryl. Salamat ulit sa pag-imbita sa amin. Nakakatuwa naman yung palakpak. Naisip ko lang, Scam Watch, sa dami po ng sa dami ng party list. Wala mang party list ang Wala po. Ayun po yung marami nagtatanong sa amin. Hindi po kami tatakbo. Advokasya po kami. Wala po kaming planong maging Advokasya din daw yung kanila eh. Naku, hindi. Mas marami kaming matutulungan dito. Kasi, wala lang kaming pondo, pero in a way, kasi naisip ko lang, meron bang party list na ganyan ng advokasya? Wala pa. Parang Actually, wala. kung may gagawa ng party list, ito isang idea. Oo. Kailangan natin ng mga batas tungkol sa technology. Exactly. Kaya nga Wala sabi pa. ko, surprisingly, bakit wala? Na mas at least yung mga, kung sakali man magkaroon ng party list, ay mas maiintindihan at mas mapapolish ng maayos. Kasi kayo yung mga expert din, di ba, dapat, na minsan, yung ating mga mababatas, syempre dumidepende rin yan doon sa mga sinusource out, yung mga sources nila. Well, actually, globally naman, medyo delayed yung legislation. Oo. Let's say sa AI, kahit sa Amerika, wala pa. So, dito kailangan natin yan. Pero dito sa atin, kailangan natin mga basic. So, mga basic regulation. Sa and dami ng legislative party policies. list, parang isa kayo dun sa mga kailangan. Huwag po kang ganyan. Bida-bida na lang di ba? Baka marami po lumapit sa amin. Ulitin ko po, hindi po kami tatakbo. Hindi Hindi po kami magiging party list. Tingnan natin sa 2028. Pero ito, balikan natin. DICT Undersecretary Jeffrey Ian D. USEC-D, ayun nga po, yun, ine-explain nyo kung ano po yung system reconciliation error. Go ahead po. Sorry na, putol ako kayo na nasa sasakyan ako. Saan pa ako naputol? Doon sa saan part? Sabi nyo po ay katulad sa bangko na pag may dinideposit, nagkakaroon ng delay kasi ina-update nila yung system nila ng around 10 o'clock ng gabi. Ang gabi, yes. Oo. Yung delay na yun kasi, yun yung tinatawag na reconciliation, di ba? Yung mga cheque kasi, hindi naman yan bukas makikredit. Inaabot pa yan ng 3 days. So, yun yung sinasabing system reconciliation. Sa bangko yun. Pero sa GCash at sa Paymaya at sa mga tulad nating, what do you call that, sa mga e-wallet, hindi real time kasi yan. So, yung reconciliation dyan, mas mabilis. Bukod doon, I'm sure hindi siya inaabot ng oras tulad na sa bangko. Pero it's the same thing. Nagkakaroon ng konting delay. Siguro na-experience pa rin ng mga tao yung minsan nagtatry akong mag-load sa GCash pero inaabot ng ilang araw pa nga minsan bago lumabas. Ito yung mga tinatawag nating mga reconciliation errors. Now, in the past, we had reconciliation errors sa BDO, sa BPI, and some other banks. So, nangyayari talaga siya. Okay. Pero, ito po, yung pag-deposit, I'm not sure, hindi ko po alam kasi yung buong storya, baka po sa DICT ay nakakuha na po kayo ng mga statement nitong mga nagrereklamo. Ang sa kanila, without doing anything, nawalan sila ng pera. Yes. Yun din yung tatanong namin sa GCash. What happened was, nagkaroon daw ng reconciliation error sa isang system nila, which is yung send to many. Ako, honestly, Cheryl, hindi ko nga alam na may send to many pala ang GCash. So, yun daw yung naapektuhan. Ang nangyari is, in the case of Pokwang, for example, nagkaroon ng multiple transactions na one is to many. And sabi nila, na ibalik naman daw nila within 24 hours, lahat ng nangyaring ito dahil na-trace nila kung paano nangyari yung error. Let me reiterate, Cheryl, that we are still waiting for the technical report. These are just conversations and interviews that we did with GCash. Alright. Hindi pa rin tapos ang investigasyon tungkol dito. Okay. So, hindi pa rin po inaalis na posible pong may involved na hackers? Yes, Cheryl.
gusto ko lang din i-reiterate na yung National Computer Emergency Response Team ng DICT, ang sole responsibility namin under Executive Order 58 ay ma-check kung ito ba ay isang cybersecurity incident. Kasi kung ito ay cybersecurity incident, kailangan natin i-inform lahat ng financial sectors at lahat ng mga financial instruments regarding the attack that happened. So yun yung consumer-related, kay Bangko Sentral yon. Naibalik mga pera, si Bangko Sentral yon. Kasi siya yung regulator ni GCash. Okay. In our case, I will definitely say that until now, we are not confident to say that there has been that this is not a cybersecurity incident. And that is why I'm waiting for GCash for their technical report so we can evaluate. At doon din po ay, kasi kanina po tanghali ay nakausap ko rin po si Yusek Ramos. And hindi siya naniniwala na ito'y system glitch lamang. Because I think doon sa initial data na nakuha nila, parang nagtataka sila na bakit may iisang number, common number na nakakuha dito sa certain numbers of account, like 4 accounts po yata yon, na iisa lang yung pinuntahan ng kanilang pera, kung naintindihan ko po ng tama. But I'm sure you're updated on that, Yusek. There are cases that the numbers are being repeated. Again, the module that was affected was the send to many. Siguro gawin ko ng example yung kay Pokwang. Yung kay Pokwang, pare-pareho naman ng amount, 2,000 pesos. Opo. Pero magkakaiba yung numbers, although may mga numbers na naulit. Para sa ibang cases, merong mga nag-similar numbers. Yun siguro yung sinasabi ni Yusek Ramos. Opo. But I think it is until now premature to say na it is a attack or it is a breach. Kasi since Sunday, our team sa National Computer Emergency Response Team had been tracking down all our leads, kasama na yung dark web. Kasi alam mo naman, pag may atake, usually may nagmamayabang dyan eh. So far, wala kaming nakita. That's one. Number 2, we're trying to also replicate an issue. Meron kami mga suspect, example. Meron kasi tinatawag na Google Authentication hack kung saan nababypass yung one-time password. Masyadong technical yung diskusyon pero hindi ko na babanggitin. Pero sasabihin ko lang na tinatry din ni NCERT, nagpaalam naman kami sa GCash, tinatry din ang ating National Computer Emergency Response Team na mag-perform ng red teaming or penetration testing, trying some other vulnerability sa GCash. At sa loob ng 2 araw, hindi pa namin nare-replicate. So wala pa kami nakikita sa ngayon. Ang maganda rin po dito na lang na ay naibalik naman po lahat po ng nawala po doon sa mga iba't ibang accounts. Yes, sabi nila na ibalik. Siguro dapat din nating i-distinguish yung sitwasyon, Cheryl. Kasi marami rin namang naging biktima ng phishing at the same time as this. Yung mga talagang nabiktima ng reconciliation, hindi naman siguro nabiktima, naapektuhan ng reconciliation error ng GCash, maliwanag na ito ay, ulitin ko, send to many, walang OTP, walang phishing na nangyari. Gumising sila, nawalan sila ng pera, multiple account sending. Kung ikaw, ang simptomas ng iyong pagkawala ng pera ay pumapasok doon sa ganung kategorya. Ulitin ko, wala kang finish, walang OTP, at multiple sending, malamang na ibalik na dapat yung pera mo kasi yun yung tinamaan according to GCash. Pero kung ikaw ay nawala ng pera, na nag-send ka lang ng 1:1 or nagpadala ka sa Lazada or Shopee, baka ibang kaso pa yon sa sinasabi ng GCash. So ano po ang kanilang gagawing hakbang kung ito palang feature nila na send to many, delikado? Well, number 1, they should turn it off for the meantime. Kasi hindi ito safe. Pangalawa, I would advise GCash also to hire siguro the public. Meron tayong mga professional penetration testers that do and also do a vulnerability disclosure para naman matest talaga yung system nila.
Pero like I said, ayoko naman din kasi, Cheryl, na mag-cause ng panic. Yes, Let's remember that GCash has a massive user base. Yes, oo. And it may affect our capability to do online transactions. So right now, what I can say is that there are no indications of a breach. There are no technical reports. Kahit yung attempts ni NSERT, ni DICT sa mga test namin, wala pang indication na ito ay hack. Pero hindi pa rin po kami nagko-close na investigation. We are still awaiting GCash's technical reports and technical logs for our analysis. And cooperative naman po ang GCash. Very, very cooperative. In That's fact, we good. called them Sunday. They responded even on a Sunday. Alright, maraming salamat po for the update. DICT Undersecretary Jeffrey E&D. Magandang hapon po, Yusek. Maraming salamat, Cheryl, sa lahat na nakikinig. Sagot kita. Ayan, salamat po. And that's good to know, na very cooperative po ang GCash. Siyempre, ang gusto naman po, I'm sure, ng GCash ay maprotektahan po lahat ng kanilang mga users. Dahil hindi rin naman po biro at hindi natin maikakaila yung dami ng mga GCash users. So, ayan po. Well, sa ating pagbabalik, itutuloy po natin ang usapan with Sir Josel de Guzman. Kung kayo po ay may mga concern, bibigyan po namin kayo ng mga tips. Kasi nga, sabi ko, kadalasan din, dahil sa sarili nating kagagawan, kaya po tayo nabibiktima ng mga scammer. Madali tayong, kasi pinag-aaralan nila Pinag-aaralan nila yung ating galaw, yung ating mga post na minsan, kapanipaniwala na po talaga na akala natin, ikilala natin sila talaga, yung kanilang papanggap. So, sa ating pagbabalik, yan ang ating pag-uusapan. Sali kayo sa ating discussion. Sali din kayo sa posibleng manalo kayo ng 500 pesos. Ang ating question of the day, paano masisigurong safe ang pera sa e-wallet? Post lamang po kayo sa ating live stream. Malay nyo, kayo po ang mapili namin mamaya na magkamit ng 500 pesos. Kung kayo po ay may mga concern, maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or sa 8689-3290. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, paano masisigurong safe ang pera sa e-wallet? Mag-comment na po kayo at magkaroon ng pagkakataon na manalo ng 500 pesos. Merry Christmas! Merry Christmas! Punta lamang po kayo sa ating Facebook at YouTube at i-share ang ating live stream. At kasama po natin si Sir Josel de Guzman, ang co-founder ng Scam Watch PH na wala po silang party list. wala po. Okay, nandito po si Sir Josel para gabayan tayo at makalayo tayo na mabiktima ng scam. Lalo na ngayong ganito po, napalapit na ang Pasko, katatapos lang kahapon ng 11/11. Ako nga sabi ko, eto Sir Josel, kahapon nakatanggap ako, I didn't make any purchase kahapon, pero may natanggap ako, asa na ba yun? Na your Lazada shopping fast refund policy will automatically renew and, ayan, 1,000 something will be deducted from your GCash account. So, to cancel your renewal, please, ayan, lazada.phsss.tw/c. So, sabi ko, first, wala akong GCash account. So, scam agad yan, diba? Second, wala ako ring Lazada purchase at wala ako nire-refund. Yes. So, yung mga ganong bagay, kailangan mo talagang maging, yung i-absorb mo yung binabasa mong messages. Kasi minsan, pindot ka na lang eh. Ay, ano nangyari? Ay, yung refund. Lalo na, kaya ako po nabanggit, lalo na kung kahapon, kung nagkataon na may purchase ako kahapon, diba? Or may purchase ako ng Lazada at may GCash account ako, baka naisip ko na ay, oo nga, baka mapindot ko pa. Kaso, wala nga akong GCash, wala pa akong Lazada purchase. So, sabi ko, scam to. Yes. And, nanggaling po siya sa isang number. Yes. Naku yan. Tapos may link. Pag may link at na-meaning nakakulay blue, katulad ng pinapakita mo ngayon, scam po yan. Anything na messages na may scam, na may link, scam po yan. Ayan.
So ayun, automatic mga Automatic. kapatid. Yun po. So etong mga ganito, hindi ito ang first time, sir, na nangyari po itong nangyaring nawawala, mga nagsasabi na nawalan sila ng pera Yes, sa kanilang e-wallet. So ano ba to? Security issue? Is this something new pa kasi? Talagang sa takbo ng natin ngayon, teknolohiya, meron mangyayaring mga ganitong insidente. Well, yeah, especially na e-wallet siya. So, ibig sabihin, may pera dyan. So, yung mga scammers mo, kapag may pera, doon sila pupunta. Ngayon, ipapaliwanag ko lang na yung sinasabi kasi ng attack, maraming klase yan. Kaya kung mapapansin nyo ngayon, si GCash, iniimbestigahan ni Cybercrime Investigation and Coordinating Council, kung may cybercrime, meaning meron bang ng scam, meron bang phishing dyan, di ba? Biniktima ba yung mga customers ng GCash, yung mga nawalan? Nandyan naman yung DICT, yung kay Undersecretary Jeff D. Ang tinitingnan naman nila, national security kasi dahil critical financial infrastructure yung GCash, so tinitingnan nila kung may hacking sa isang financial institution. Syempre, nandyan yung BSP mo. Yan naman kasi yung regulator, yan yung regulator ng GCash, at gusto naman nilang ma-ensure na yung perang nawala, kailangan maibalik. So, at syempre, nandyan naman, sumunod na ngayon kanina, nabasa ko lang, mukhang susunod na yung Kongreso. Para titingnan naman, sapat ba yung security measures in terms of the legislation. So, dito, ang nangyayari, maulit at maulit kasi yan, it so happen na hindi pa talaga malinaw ngayon kung ano ba talaga yung nangyari dahil ang pinanghahawakan lang nila, yung statement na GCash na katulad nga ng sinabi ni DICT, ito yung system reconciliation. Error. Pero kasi katulad din naman ng sinabi ni Yusek Alex Ramos, may mga nakita silang mga discrepancy. So from the cybercrime point of view, yun yung tinitingnan nila. Kasi yung mga reports na nasagap natin at yung mga ibinalita rin sa atin, iba-iba. Meron yung wala silang ginagawa, wala silang kinlik na link, hindi sila walang phishing incident, biglang nawalan. So, posible na may glitch doon. Pero paano mo naman ipapaliwanag bakit tigda 2,000 lang? Kasi kung tigda 2,000 lang, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng OTP. So, kailangan tingnan din ni GCash yun. Pag walang security kasi yung OTP Yes. So yun yung for the cybercrime point of view. May mga Siguro may mga dapat glitch. kahit na anong amount, Dapat meron kang OTP kahit piso siya. Oo, security. And then yung iba pang tinitingnan dito is glitch nga ba talaga yan o yung sinabi ni Yusek Jeff D, baka may nag-attack, di ba? So hindi pa natin alam kasi ongoing pa yung investigation. Yung may papayo naman dito ng Scam Watch Pilipinas, kasi this is not the first time, yung incident noong 2023, siguro mga 20 yon, ang nangyari, nawalan din sila ng GCash. Pero, kasalanan nila. In a way, kasi nag-download sila ng gambling app. At nilink nila sa GCash. At dahil nag-download ka ng gambling app at pag nakalink na yan, automatic binabawasan niya. Kasi inauthorize mo yung app na yon na kumuha ng pera doon sa GCash without mo. reading the fine print. Yes. Na parang ina-allow mo lang sila na Yes. basta magbawas para may pondo ka palagi. Yes. Ang problema kasi sa mga gambling app, walang pinagkaiba yan sa mga porn site or doon sa mga porn app. Hindi mo alam kung saan sila nanggagaling. At swerte natin kung phishing lang yan, kung dadaling ka sa isang website, paano kung malware na yan? So, matitake over na yung telepono mo. Ganun po kadelikado yung mga pagkiklik ng link. Kaya yung sinasabi natin, kung mapapansin yun, nasa kapihan kami noon sa may press con, biglang ang daming nakatanggap sa mga kaibigan natin sa media, kasama si Yusek Ramos, nakatanggap sila nung isang message na galing sa Maya. Pero specific number lang yung mga nakatanggap. Kasi yung mga scammers ngayon, ang ginagawa nila, nag-shift na sila dahil nga nagkaroon ka na ng may SIM card registration law ka na ban na yung mga pogo at marami na rin mga scam hubs na nasara. Kaya kumonti po yung natatanggap yung mga text ngayon, di ba? So, ang ginawa-gawa ng mga scammers ngayon, gumagamit sila ng tinatawag na IMSI catcher. Ito yung text blaster na tinatawag, mobile siya, i-reconfigure nila yung machine
at sasabihin nila ang tatargetin nila lahat ng example 09171. So lahat ng 09171 sa dadaanan nila within 5 to 10 kilometer radius makakatanggap ng message. Ang masama dito, ang nakakatakot dito, ini-spoof niya yung totoong, let's say, Maya or GCash. Akala mo sila talaga yung nagpadala. At hindi po ito kailangan ng SIM card. Kasi ano mo lang pinoprogram mo lang So pag naka-receive ka na nun, ang most of yung tono ng mga messages, parang yung pinakita mo sa akin, nananakot. Either maka-cancel yung account mo, hindi mo na ma-access. So, yun yung mga key signs. Pero yung isang palatandaan po rito, lahat ng yan may link para makaiwas po tayo sa phishing. So, ang target ng mga yan, pag nag-fish ka, either ibibigay mo yung account mo doon sa website na kala mo GCash talaga, kala mo Maya talaga. Pero dapat nating iisipin, lahat po ng mga digital bank natin at lahat po ng mga e-wallets natin, may mga app. Doon po tayo mag-transact. Kasi kahit yung pagpapalit ng password ang mag-i-inform po sa inyo, yung app, hindi po gagastos yung mga bangko at yung mga e-wallet para i-inform kayong isa-isa na i-update nyo yung password nyo. Okay? So, mga random po yan. So, kapag SMS nyo na yung natanggap, huwag nyo na pong paniniwalaan. Huwag nyo pong paniniwalaan, isnabin po natin. At kapag may link, make sure na scam. At kapag let's say halimbawa na engage nyo na, usually ang hinihingi niyan mga verification code. At ang mga verification code na yon usually 6 na numero. Ang problema doon, yung OTP mo, hindi nila sasabihin, give me your OTP O, para makasiguro, ikaw ba to? O may pinadala ko sa yung 6-digit numbers, kaya mong i-verify. Di ba? OTP na yon. Sinishare mo na yung OTP. Yung OTP, any 6-digit number, 4 to 6-digit number, pinapasok lang po yan sa app. Hindi po yan sinishare sa SMS. Hindi rin po yan hihingin ng kahit sinong customer service representative ng mga kumpanya. Sa'yo lang yan. Huwag niyo pong i-share. Pag sinabi, may pinadala ako para masigurong ikaw nga yan. Logic lang po. Kasi, natawagan niya po yung number niyo, kausap niyo na. So, siya nga yun. Siya nga yun. Ikaw nga yun. Yun lang po yun. Kaya, ingat po tayo. Okay. So, yun yung siguro dapat tandaan natin. So, ang sinasabi nyo, Sir Josel, sa lahat ng eto mga kapatid, I'm sure you've received several messages na ganito. Kaya ba nating i-close up direct? Yung may mga link. So, ang sinasabi po ba natin, sa lahat ng messages na matatanggap natin, walang dapat nagpapadala ng link? Oo, kasi pinagbabawal na po ni NTC yon. Pinagbawal din po. Bawal na po yon. So, pinagsabihan na po yung mga telcos na i-cancel yung mga messages na ma-intercept nila na may link. At the same time, si Bangko Sentral naman po, nung 2021 pa, nag-issue na po sila sa mga bangko na bawal na pong mag-send ng messages ng mga link, yung mga bangko digital banks. So, dapat po wala kayong ganyan. Kasi marami pa rin siyempre sa atin, yung sila mga tita, sila mga lolo, lola, ano ba naman, pag may nakita sila, diba, baka basta na lang nilang mapindot yan. Okay. Kunwari, in case lang, napindot. Dalawa po yung pwedeng mangyari dyan. Kahit napindot lang dalawa po yan. Yung pinaka-common, yung hindi sophisticated, dadaling ka sa website. Okay. So, halimbawa, GCash yan or Maya, dadaling, or Union Bank, or kung anumang bangko. Akala mo totoong bangko siya. And then, dito ka maglalagin. Binibigay mo na yung credentials mo. Okay lang yon. Ang mas nakakatakot po, paano kung malware pala yan? So, pag-click mo, matitake over na yung phone mo. Okay. Ano pa yung mas sophisticated din? Pag pinindot mo, wala na. Nakuha na kagad yung detalye. Nang di mo na mamalayan. May mga ganun. You usually so, magda-download. Not even, kahit nasabihin, kasi minsan, di ba, napindot ko pero wala naman na akong ginawang iba. Wala naman ako ipinasok na detalye. Pero pala yung simply na pagpindot po sa ganitong mga link, meron na posibleng makuhang detalye po sa atin. Pwede na ma-take over kasi malware na po yun. So parang ang pinipindot nyo na po, para ka nag-download sa Play Store. Ayan. At ang karamihan po ngayon, kaya iingatan nyo rin po, yung mga Facebook account nyo. Kasi lahat po ng scammers ngayon, ang tina-target Facebook.
Tapos doon binibiktima para makuha yung mga information. Kasi hindi naman nila alam yung numero mo, hindi naman nila alam yung GCash mo eh. So doon sila kumukuha ng iba pang information para ma-access yung mga digital banking nyo, di ba? Digital banks nyo at yung mga e-wallet accounts nyo. So magpapanggap yan doon sa mga family chat group o kung sino yung madalas mong kinakausap. So yun yung mga sinusunod nilang binibiktim. Kaya po, babantayan nyo po lagi yung Facebook nyo. At kapag po na-hack kayo, ito po yung lagi nating sinasabi. Katulad din po yung nangyari sa GCash. Kasi isang taon na namin kino-communicate pero talagang hindi pa rin nagsisink in. Yung government po natin, meron po silang response center for scams. Okay? Especially po yung mga victims. Ito po yung 1326. Okay? May sumasagot ba, sir? May sumasagot po dyan. At ang sasagot po sa inyo, tao, hindi po AI. Okay. Kaya kapag na-hack po yung Facebook nyo, tawag po kayo doon, basta within 24 hours. Bakit within 24 hours? 1326. 1326. 1326. Okay. Kasi within 24, pag lampas na ng within 24 hours, papalitan na yung email niyan, magpapalitan ng credentials, di ba? Mahirap nang ma-recover. So, kailangan within 24 hours, gagabayan nila kayo, bibigyan kayo ng instruction, paano siya ma-recover. Ikaw na lang tatawagan ko. Sir Josel. So yung mga ganun po. Pati po yung mga naging victim ng GCash, ay in-encourage ko rin po kayo, kung hindi pa rin po kayo nakapag-report, tumawag po tayo sa 1326 kasi ang kailangan po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kailangan po nila ng maraming data ng mga scammers. So ito po yung mga numbers, prepaid numbers, ito po yung mga email, mga Facebook accounts, kasi para mabangga nila. Katulad ng nangyari doon sa sinabi ni Yusek Ramos kanina, nakakita sila ng similarity. Kasi may cyber forensic yan eh. Ang hindi nyo po na itatanong, hindi lang lumalabas sa mga balita, malaki po kasi yung whole of government approach ngayon ng mga government agencies natin. Kaya po yung mga Pogo, fake hub sa Banban, at sa iba't ibang lugar pa, kaya po yan natukoy kasi meron po silang mga nakuhang report at nakita po nila sa database. So bigyan po natin sila ng sandamakmak na data. Isa pa pong tip, isa lang po yon yung 1326 para po yun sa mga biktima. Kung let's say halimbawa, ikaw Cheryl, natanggap mo yan. Paano mo yan i-report para mapunta yung details niyan sa government, yung link? Okay. Yes. Nang hindi ka naaabala, nang hindi ka natatawag, di ba? Ako ginagawa ko, forward ko kay Yusek D. O yan. Pero may mas mabilis po mag-download. Okay, paano po? Okay. Si DICT, meron po yung eGov Super App. Meron ako. Kung meron kang eGov Super App, hindi lang naka-open sa akin, kapag meron kang eGov Super App, meron na po silang e-report feature. Okay, doon po sa eGov Super App na yon, punta po tayo doon sa e-report. Okay? Ayan, tapos, ito po yun, diba? Yan. eGov PH. Oo. Iba pa yung eGov Super App. Yan po yung eGov PH. Pareho lang po yon. Ang tawag lang po nila Super App kasi marami siyang function. Okay. So ang gagawin nyo po, punta lang po kayo sa e-report. Yan. I-download nyo po yan. Meron ako. Oo. Tapos, nandyan na rin po yung digital ID nyo. Kapag magta-travel kayo abroad, hindi na po kayo pipirma. Yan na rin ang gagamitin nyo. Pero yung nakakatuwa po dun sa e-report, i-screenshot nyo lang yung natanggap mo. Kasama yung numero. Pipili ka lang doon. Anong siyang klaseng scam? Text scam. Click mo yung text scam. Bigyan mo siya ng brief description. Receive this from prepaid number, ganyan. And then screenshot. Submit mo yung screenshot. And then automatic na, nasa kanila na. Mapupunta na sa database nila yon. Wala pa pala ako. Mag-sign up na po tayo mga kapatid. Oo, sa eGov. Yun po. eGov Ayan. PH. Yes. At yung isa pang bago dyan, Ito po. sa eGov PH na yan, nagkaroon na rin sila ng partnership sa DTI, sa E-Commerce Bureau. Paano? Oo. So, yung mga online shopping concerns nyo, di ba, kapag meron kayong issue sa mga online shopping or anything na consumer-related, consumer protection, pwede nyo na rin pong i-report dyan sa e-report feature ng eGov. Nasaan ka ba? Ito. Dito. Ayan. Nawawala ko. Ayan. Naku, ipo-focus lang po. Para mahanap nyo yung ayaw mag-focus direct. Yeah. Ayan. So yan, pwede na po na tayo mag-report. Again, eGov PH. Yes. Yung lang pong panawagan po namin, karamihan po kasi ng mga kababayan natin, ayaw mag-report kasi ang sinabi ni Global Anti-Scam Alliance, GASA, na based sa Europe, nag-conduct sila ng survey dito. Ayan mga kapatid, ang i-download nyo. Ayan, di ba? Ang sinasabi kasi nila,
67% ng mga Pilipino hindi nagre-report ng scam. Oo. So, Kasi, ang iniisip nila, wala naman daw Walang mangyayari, hindi mangyari. naman mareresolba. ang hindi po mareresolba, ito po, tatapatin ko na po kayo. Pag nawalan po kayo ng pera at sa phishing yan, hindi na po yan may babalik. Mahirap. May mga chance, pero mahirap. Basta makapag-report po kayo kaagad. Pero ang kailangan po, katulad po ng hindi nyo namamalayan, maaari po na yung mga nabiktima o yung mga nambibiktima, nahuli po kasi may mga nagre-report. Yes. Ito yung mga pogo scam. Kasi organized crime po yan. Hindi naman po kayo tatargetin, Cheryl, ikaw, i-scamming kita. Oo. Hindi po yun. Random po yan. Random Oo. ang target nila. So, ayan, mga kapatid, don't click any link na nakuha nyo po Yes. through messaging because ipinagbabawal na pala yan. Yes. And ang OTP, one-time PIN, wala po yan. Magpaka-selfish kayo, para sa inyo lang yan. Yes. Kahit hingin po yan ng asawa nyo, ng nanay nyo, or ng kamag-anak, sa'yo lang yung OTP. Wala po kayong dapat, kahit na sabihin na, baka mamaya, kausap nyo, sabi, akala nyo, asawa nyo nga, pero hindi nyo naman na pala asawa, 'di ba? Or akala nyo nanay nyo kasi kaboses or iba magpanggap na kasi yung telepono ko nawala So anak, pakiano nga tingnan mo nga yung OTP para magkapera lang ako, ganito ganyan, 'di ba? Yung mga ganong bagay po. So again, yung OTP, no, don't give it to anyone. Lolo, lola, tita, tito, mami, daddy, ano po. Baka po kasi nangangapa yung mga kabataan. Don't. Kahit na sobrang naniniwala na kayo na sila po yun. Yeah. Because sa inyo lang yun. Yun ang pinaka-way, the way I see it now, na mapoprotektahan nyo. At saka yung isa pa accounts. pala na muntik kong makalimutan sa e-wallet. In fairness naman sa GCash, pag pumunta po kayo dun sa settings, meron po silang security. Click nyo lang po yung sa may security. Kailangan nyo pong i-register yung phone nyo para hindi po magamit ng iba yung GCash account. That's good. That's good. So karamihan kasi naniniglect niya lalo na yung mga luma kasi bagong feature yon. Ganon din po yung mga bangko na digital bank. Usually naka-register na yung phone nyo dun sa app para hindi na magamit ng iba. Oo. At saka kung mapapansin nyo, pag gagamit kayo ng ibang device, Yes. i-alert kayo na Yes. another device is trying to Yes. parang log into your account. So yung mga ganong bagay po. And always do the, ano po yun, yung double, yung sa security mo. Yung for the authentication. Para may OTP, para ma-alert kayo siya. Oo. Double. Yung term. Ganyan po talaga pag nagkakaedad na kaming dalawa. So ayan mga kapatid, wag po kayong bibitaw. At mamaya po sa aming pagbabalik, babasahin po namin ang inyong mga messages. Magbabalik ang programang Sagot Kita. At kami po ay nagbabalik. Hinahanap ko sana yung salamin ko. Kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo. We have 5 minutes to go. At puntahan na po natin yung mga messages natin. Sir Josel, baka may mga concern or meron silang may mga tip din. Okay. Si Alberto Gutierrez Aldi, bakit need pang magbayad ng additional payment to protect the transaction ng the same e-wallet like GCash? Hindi ba dapat part siya ng protection for the client? Hindi GCash user po ba kayo? Hindi ko naintindihan kasi I'm not a GCash. Alam ko yun. I'm not a GCash i-turn off user. I-turn off nyo lang po. And then, pwede naman pong hindi gamitin. So, usually 30 pesos yun Pwede nyo pong hindi gamitin. Meron po siyang turn off function. Yun nga lang kasi naka-turn on siya lagi. Naka-automatic. Naka-automatic. Pero dati walang dati walang babala. Kasi pag naka-automatic, sure kang. So, maglalagay siya ng notification. So, wag niyo lang pong gamitin. I-turn off niyo lang po. Okay. Si RQ Vlog, make sure not to entertain any suspicious text or email na merong mga hinihinging information from you at meron pang mga link. Ayan, katulad ng sinabi ni Sir Josel. Always change your password and don't share personal information to anyone. Yung pag-change ng password, sa dami ng mga apps na ginagamit natin ngayon mga kapatid, nahihilo na tayo sa password. Pero ideally, kailan dapat nagpapalit ng password? Usually pwede siyang quarter every 3 months or every 2 months. And then yung suggestion ko sa inyo para hindi kayo malito kasi dapat po hindi pare-pareho yung password natin kada app. Naku, Diyos ko, yun po yun. Pero meron po kasing sequence. So halimbawa, meron kang
mahirap na word. So, tatandaan nyo po, pag gagawa kayong password, letters, numbers, at symbols. Okay? At kailangan mahaba siya. Pero yung isa ko pong technique dyan, para hindi rin po ako nalito, usually nilalagyan ko yung kung ano man yung password ko na mahirap, nilalagyan ko siya ng 0001 sa huli. Para alam ko kung kailangan ko na magpalit. Pag pinalitan mo, 002 na lang. O kaya 003, di ba? Doon ka muna, kasi meron silang sinasuggest na strong password. Naku, ang mahirap naman po yun kasi makakalimutan nyo na. Oo, sobra talagang strong. Yes, yes. Oo. Ako, sa sobrang kalituhan ko, nasabi lang na ituro sa akin ng kapatid ko na, sabi niya, ate, why don't you save your password sa phone mo? Ha? Sabi ko, safe yan. Merong feature dyan na passwords. Nakakailanganin ng password then or ng recognition, facial recognition, bago ma-open yung mga passwords na yan. Yes. I go, okay. Lalo na sa mga iPhone user na katulad mo. Hindi lang po kasi ako sure sa Android, pero kasi yung mga app na yan, bago nyo mabuksan, ang kailangan ng may facial recognition. Importante po yung facial recognition kasi kailangan meron. i-turn on nyo po. Kasi yung iba, or yung, meron pa ba yung finger ngayon? Parang both eh. Both. Ayan, 2 minutes to go. Okay. Si Lilibeth Corcusia, upang masigurong safe ang pera sa e-wallet, gumamit ng strong password and hindi basta mahuhulaan. Huwag ibibigay ang password at PIN number. I-monitor ang mga transaksyon at balance sa e-wallet. Na regular basis. Si Merlinda Abulencia, huwag po basta-basta gumagamit ng mga public free wifi. Totoo yan. Ayan. Pinag-usapan natin dito yan. The last time. Last time. Basta po kung pag gumagamit po kayo ng wifi, kahit na let's say sa mga coffee shop siya na may password, wag po kayo magtatransact. Wag po namin sa mga digital banks. Surf ka lang, mag-YouTube ka lang. Pero wag ka magtatransact na magpapadala ka ng pera, magbabayad ka ng bill. Wag po. Gamitin niyo po yung mobile, niyo. Ako, I don't connect. Yes. I just make sure na hindi naka-off yung yung aking data. Buti na lang, hanggang ngayon, unli data ako. Yung unang-unang panahon pa po na unli data na offer ng Smart. Hinihikayat na nga nila ako magpalit. Ayoko, sabi ko, wag nyo na kahit wala ng libreng phone, pero ayoko mawala yung unli data ko. Kasi para hindi ko kailangang mag-worry doon na naglilink ako kahit saang kung saan ako mapunta. Yung very dependent ka, sa para makatipid sa data. Si Michelle Rivera, ako po I make sure na wala pong tao na makakakita ng PIN ko. Tingin sa likod, sa tabi. Ayan daw. Dapat po maging maingat, mag-open ng e-wallet app. Okay, wala na po kaming oras. Pero ang winner ng 500 pesos, ang sabi niya, isa sa mga pag-iingat na dapat nating gawin para protektahan ang pera natin sa mga e-wallet ay wag nating, katulad ng sinabi ni Sir Josel, wag ibigay ang OTP sa kahit na anong tao, lalo na't hindi natin kilala ang nakikipag-transact sa atin. Wag din na tayo kumagat sa pain na tayo ay may napanalunang contest kahit alam naman natin na wala naman tayong sinasalihan ng mga contest o promo. Ang pera natin sa bangko, GCash, Maya, at iba pang e-wallet ay naibabalik naman ng sistema ng mga service provider. Kaya bago magtanik, kumalma muna at isipin maigi ang unang mga hakbang sa pagrereklamo. Congratulations, Celestine Canton, nanalo ka ng 500 pesos. Ayan. Siguro po panghuli, dahil OT na tayo, Sir Josel, muli, paalala. Alam po namin, makulit kami. Pero patuloy po kaming mangungulit para po kayo hindi mabiktima ng mga hacker at mga scammer. Ay, siya na lang po yung sasabihin ko, simplify ko na. Hindi na po siya complicated. Pag hindi nyo po kakilala, katulad sa totoong buhay, huwag nyo pong kausapin, huwag po nating pansinin. Di ba? Kasi pag hindi nyo kakilala yan, kahit ano pang pagpapakilala niya, hindi nyo kakilala eh. So, isnabin na po natin para hindi po kayo ma-scam. Kasi kung mga bangko yan at may kailangan yan, gagawa ng paraan yan po para malaman ninyo. Pero definitely hindi po yan via text or via email. At pag tinawagan po kayo at magsabing sila'y taga-bangko, just say na, okay, I will call my branch. Yes. Diba? Kayo na yung pumunta sa bangko nyo. It's for your own protection. Don't entertain. Yes. Ayan po.
thank you for Thank you. coming. Gawin natin to ng regular, Yes. at least mga Saka- quarterly, di ba, Yes. Sir Josel? Lagi. Ayan, di ba, para kasi mukhang ito patuloy na talagang mag-a-update din sila ng kanilang uri ng pang-scam. Thank you po. Maraming salamat, Thank you. Miss Cheryl. Salamat Ayan sa po pag-imbita. Sir Josel, kung sakaling may mga concern sila, paano ba sila makakadulog kahit na gustong lumapit sa Scam Watch Pilipinas? Usually po kasi hindi po kami tumatanggap ng complaint. Oo. Okay. So, tumawag po tayo sa 1326. 1326. Diretso po tayo. Okay, 1326, 1326. Okay, thank you. Thank you. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas, abangan nyo po ang ating pangalawang episode sa Aplikante Serye. Ayan po, ang ating aplikante bukas. Ayan po, at ihanda nyo po ang inyong mga tanong. Baka may gusto po kayong itanong sa ating aplikante. Tomorrow po is our second episode. Alas 4 po hanggang alas 5 ng hapon dito sa Sagot Kita. Ang makakasama po natin bukas, Senatorial Aspirant Benher Abalos. So, ayan, si Sec Abalos ang ating makakasama bukas. Samahan nyo po kami sa ating aplikante serye. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot Kita.